Ay papast po ba sa social media? Kapag hindi nakapagbayad ng utang sa OLA. Opo, sorry pero yan po ang katotohanan. Ilan sa illegal na OLA ay yan ang gawain. Di kasi natin yan control gawa ng nasa kanila ang ID at selfie natin. Ang magagawa mo na lang ay mag-private ng FB account, change name or username, make sure no public tags and post from friends. Pag sinesearch ka dapat walang lumabas na result. Para sa iba pang idea manood ng tutorial sa YouTube. Kung kasali ka naman sa buy and sell groups. Mag-abiso sa groups at admins group sa inyong lugar. Merong awareness para sa buy and sell ang United OLA victims na pwede mong magamit. Bakit alam ng mga OLA agent ang barangay official sa aming lugar? Naka-visible po kasi sa link na ito ang lahat ng information ng lahat ng barangay official ng inyong lugar. Bakit po kahit hindi ko naman reference ay tinatawagan ng mga online agent? Oras po kasi na nag-install ka ng apps ng OLA.at pinindot mo ang allow permission, ay na-access na nila lahat ng contact phone book message at gallery nyo. Totoo po ba ang mga death threats, small claim, estafa at barangay settlement na sinasabi ng mga OLA agent? Hindi po yan totoo, kadalasan ay copy-paste lamang ang kanilang mga mensahe, send to many at email nila. Makakasuhan ka lang kung ikaw ay nag-commit ng fraud. Sa barangay naman ay hindi dapat nakikialam dahil sa corporation laban sa individual. Pero kung gusto nyo naman magbayad, make sure po na may invitation galing sa barangay, company official receipt, company ID, company name with BIR number, quit claim, at ang pinaka-importante sa lahat, ipabura ang account nyo sa harap ng maraming testigo. Totoo po ba ang debt consultancy? Huwag na kayong papatol sa mga debt aids consultancy. Magsasayang lang kayo ng pera at pagod. Hindi po uubra sa mga online lending app ang debt consultancy. Isa pa sa mga strategy ng debt aid, tsaka lang naman sila makikipag-usap tungkol sa utang mo. Kapag hinulugan mo na sila, baka na-raid na ang mga OLA, hindi mo patapos ang hinuhulugan mo. Kanino mapupunta ang pera? Sa debt aid lang. Tapos naisipan mong mag-back out, pull out na lang ang pera. Wala na po, hindi na po pepwid, may contact kayo and worst. Tuloy-tuloy ang paniningil sa'yo, kaya mag-isip-isip muna. Naririto pa ang mga mahahalagang bagay. Dapat alam mo pagdating sa iyong karapatan. Kapag pinatawag sa barangay, kailangan may invitation galing sa inyong barangay. Kapag may agent na nagpunta sa barangay, kunin ang ID number nito. Sa araw ng hearing sa barangay kailangan mong i-record gamit ang iyong cellphone. Kung napagkasunduan na pwede kang magbayad ng utang mo, kahit hulugan at ebabasi sa sahod mo, at pwedeng pag-usapan kung gaano kahabang term ang pwedeng ibigay sa iyo. Pero kung partial payment ang ialok sa iyo, ay huwag kayong papayag. Kahit magbayad ka ng partial, hindi yan mababawas sa utang nyo. Pag sinabing mababawas daw, sa utang nyo baka magulat ka lang, malaki pa rin ang inyong babayaran at mas lalo kayong hahabulin ng mga OLA agent.